Sa Tagum City, sinabi ni Cabinet Officer for Regional Development and Security Region 11 Chairman, Secretary Leo Tereso Magno, na nasa 623 na mga dating NPA mula sa Davao Region ang nag-apply ng amnesty sa pamahalaan. Ang amnesty ay bigay ng pamahalaan sa mga dating rebelde sa ilalim ng Proclamation No. 404 ni Pangulong Marcos Jr. Noong March 13 pa nagtapos ang pagtanggap ng National Amnesty Commission ng application. Sa Davao City, nakatakdang mamahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao ng 5,000 pesos cash relief assistance o CRA para sa mga taxi at PUJ driver na labis na apektado ng oil price hike. Sinabi ni DSWD Davao Regional Director Roelo Aradanas na ang pamimigay ng cash relief assistance ay gagawin pagkatapos pa ng Holy Week. Sa San Francisco, Agusan del Sur, nagrereklamo na ang ilang mga motorista at driver dahil sa pagsara ng ilang mga gas station sa lalawigan. Ayon kay Supreme Fuel Station owner Wilmar Sabana, may sapat pa siyang supply pero ilang gas station sa ilang bayan ay nagsara dahil wala ng stocks na dumating. Sa Impasugong, Bukidnon, 2 kasapi ng NPA ang sumuko sa 8th Infantry Division para sila ay makapagbagong buhay. Ayon kay 8th IB Commander Lieutenant Colonel George Hariliona, isinuko rin ng 2 mga dating NPA ang isang Armalite rifle, mga bala at pampasabog. Ipinasya na nilang sumuko kasi wala ng suporta mula sa masa. Sa Cagayan de Oro City, dismayado ang transport groups at mga driver sa desisyon ni Pangulong Marcos na ipagpaliban ng fare increase sa bus at jeepney. Asan ba ang utak ng pamahalaan? Ayon kay Luzminda Escobidal, manager ng Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative. Maaring tumigil sa pagbiyahe ang mga bus at jeep dahil lugi sila at ito ay malaking pahirap sa ordinaryong mga mamamayan.